pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan. Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Pilipinas Magazine 1278. Manang biday, ilukat uman, tabintana, ikalumbabam, akita entoy kinayawan, ay matayo kun ninakar sa siyam. Sino ka at labas-labas, oy hanting ko bagay ayaman, among ngarot abarasangan, sabong diliryo, di pa naturan. Tinggim ading tabilinin ka, taing kanto sa didaya, agalakan kat bungat mangga, lulukisin ken ato arka. Munang ato di kasukdalin, kung nababa di mo gaw atin, kung nariglig di mo pinutin, ngayon labas sa pasukain. Manang biday, ilukan mo man, sa bintana, ikalumbabang, makita ento'y kinayawan, ay matayo kung luti na kay siyang, siya sino man maaglabas-labas, ko'y haping ko'y pagkayayaman, among ngarot at palasangan, sabong tiliro'y di may namuran. Tinggim ading tamihingin ka, kaikanto sa didaya, nagalakan bungat mangga, lulutusin kin at makita, noon na nga to di kasugdalin, noon na baba di mo gaw atin, noon nariglig di mi pinitin, ang labas-labas ang nilaring, noon nariglig di mi pinitin, ang labas-labas, labas ng tae.
laeng kunanamat naimbag garabayi kada kayo amin mga apo mga ading. Mahirap pagkante mo. Hanggang dun lang. Sana nandito si Ate Ray, no? Si Ate Ray, minsan kinukorek niya Ilocano ko Anyway, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programang Kundi Man at Iba Pa. Ang unang, bibirada, si Eddie Suarez. Talinghaga. Linghaga. Mabibilang mo ba bituin sa langit at ang buhangin ba'y iyong malulubin? Mabubuhay kaya ang apoy sa tubig? Makikita mo ba hangin sa paligid? Ito'y talinghaga, alam mo ba gilid? Nangyayaring tunay, kaya nasasambit tulad ng damdamin ng puso kong may hapis. Di mo nadarama, ngunit tumatamis. At ang pag-ibig ko ay talinghaga rin sa pitak ng puso. Tunay ang damdamin, ako'y maligaya kung nasa iyong piling. Ngunit lumuluha kung wala ka gilid. Yan, si Eddie Suarez, Talinghaga. Kuya, sino kumanta niyan? Si Armando Ramos. Ayun, kaya pala kinakapa ako sa isip ko Armando Ramos. Boy pa ba siya? Yeah. Walang balita eh. Walang balita kay Armando. Armando, kung nasaan ka man, pumunta ka rito sa Kundi Man at Iba Pa. Hinahanap ka namin, kaya lang hindi ko alam kung mahanap ka pa namin. Mapunta kami ni Paring Bel sa kanila sa Muntinlupa eh. Nasusunog pa yung bahay. Bahay nila Armando. Nasa harap na harap. Terrible, no? Marami mga madali masunod mga bahay. Kasi light materials lang. Nang dumating kami, tahimik na. Sino yung kaidaran ni Armando Ramos? Si May edad Piping? sa atin. Matanda pa ako doon. Matanda ka. Matanda kayo, Ben, kay Armando? Hindi, matanda si Armando. Matanda si Armando. Hindi galayo ka, Pepe. Hindi galayo. Matanda ako doon. Nandihamak. Kasi pag sinabing dihamak, Sina Ike Lozada ang Sobra mga pa. panon eh. sino kaya? Sina Herman Moreno at sina Ike Hindi, Lozada. alam ko mga birthday niyan. Hindi, ang mga barkada ni Armando Ramos. Sila Herman Moreno, Ike Lozada, Husto. Justo si Justo. Ayun, patay na yun eh. Oo. Ayun, Kundi Man at Iba Pa, part 2 na po tayo. Unang umawit si Eddie Suarez, si Piping de Leon,
sa bunga pugad ng pag-ibig. Kay Ruben pa rin to. Ruben Tagalog. Okay. Sa puso ko'y natanim pag-ibig na di magmamali. Iaalay sa isang wagasang pag-ibig sa akin. Kahit na siya'y sandukha, ngunit tapat namang gumiliw. Di ko lilisanin, mundo may maglaho, magpahanggang libing. Kung kami magkapiling na ng aking langit, susuyuin siyang palagi, aaliwin sa halik. Hindi ko siya dudulutan ng kanyang ikagagalit. Magmamahalan kaming lubos sa pugad ng pag-ibig. Kung kami magkapiling na ng aking langit, susuyuin siyang palagi, aaliwin sa halik. Hindi ko siya dudulutan ng kanyang ikagagalit. Magmamahalan kaming lubos sa pugad ng pag-ibig. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana
Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Di ba't ako ay tao rin na may damdamin, naghahanap ng aliw sa'yo gilid, ng liwanag sa dilim. Ang buhay ko wala mang umansin, nagtitiis kahit na Naghahanap ka pala. Ber, sino kumanta niyan na kantahin na yan? Rick Manrique. Rick Manrique. Sino pa? Kanta natin si Eli. Sili Bautista. Sili Bautista. Oh, narinig ko na kay Sili Bautista. Gawa to nila Don Marling Villar at saka si Francisco Nieto. Nieto. Ang gawa ko sila. Gandang kantahin eh. Kaya lang matataas ang boses eh. Bakit? Kantahin mo ba? Litid. Yung litid ko dito. Lalabas. Magandang kantahin to. Magandang kanta nga eh.
Yan ang mga kantahin na iniiyakan ni Nico Rong. Ayun, kakanta naman si Nick Pagsamo. Ano ke? Pag-ibig ko'y iyong-iyo hanggang libingan. Itatangi kita habang buhay. Mamahalin kita at tambahin ka pa. Ang pag-ibig ko'y walang hanggan. Kung lilimutin ay matitipayo ang aking puso dahil sa pagsamo. Kaya giliw ang samo ko ay payrugan. Pagkatanging mahal kita, iyang kaya giliw ang samo ko ay payrugan. Pagkatanging mahal kita, Ayan, si Nick Rong Pagsamo. Ayan, Nick, saan mo na naman nilang hinalungkat yan? Sino kumanta niya, Nick? sinulagman. Ayun, si Sinon. At least kilala si Sinon Lagman. Yung kanina, wala. Hindi ko alam kung sino yung Rosuelio. Ano? Judge Roselio. Anong pangalan? Judge Judge Rosuelio. Rosuelio. Yun ang nagturo sa amin mga ngaranan nung araw eh. Sa Bisaya. Trio kami noon eh. Ganyan. Yung Bisaya, ang laki-laki niya ni. Aling Bisaya doon? Northern. Ha? Northern. Sa Norte. Norte. Doon sa inyo? Katarman ang capital. Katarman. Dati Kasi ako nalibot ko yung Bisaya eh. Naguguluhan ako dahil siyempre doon muna ako napunta ako sa Leyte. Sa Leyte napunta ako diyan eh. Nung iniikot na namin mga lugar, iba-iba yung mga salita. Paano hanggang sa iba na naman ang salita dito. May halong Bicol. May waray. May waray-waray. Yung pagdating mo ng Palo, yan, waray na yan. Waray na yan. Tagbilaran, yan, Tacloban. Tagbilaran, halo eh. May Cebuano, actually, na matitigas na meron ding halong waray. Yan ang Bohol. Bohol ang kapital, Tagbilaran. Tagbilaran. Oo. Tapos pag uuwi ako, may bagyo. Umaano sa alon, gano'n, no? Laman kami ng alon. Hindi naman ako natakot nun eh. Ha, kaya? Tatrabaho sa Kulase. Naka-4 na punta ako sa Kulase. Sa Roa City. Pang-7 sakay sa barko eh. Pang-8 sa eroplano. Buti wala kang balat. Pang-8 may bagyo. May mga makasama mo, paniniwala yun eh. Pag may balat, lulubog yung barko. Yung prano gumagano. Ako, hindi naman ako natakot nung bata pa ako dyan eh. Hindi ako natakot. Sanay akong sumakay ng eroplano.
Sanay din akong sumakay ng batil. Lahat yata ng mga nasakyan ko na eh. Natakot ako doon sa aeroplano, punta man ako Kuyo. Ah, Sabi niya, sa Palawan? Ay, ano? sa Palawan. Palawan, no. Asakay daw sa aeroplano. Sabi ko, aalis na aeroplano, hindi pa tayo maalis. Hindi niya, nakita ko tinutulak kayo sa sakyan Oh namin. my God. Yung pala yung apatan. Hindi, ang natatakot ako noon. Yung mga gano'n, parang yung bangkang walang aeroplano, parang Cessna, yung andun yung paa mo, ayun yung babao. Pagdating si Mindoro, sabi na piloto, 600 feet na ata o 700 feet. Kasi may umihigop doon sa bandang Mindoro. Ayan. Hindi, usually naman, pag mayroong problema ang eroplano, dinadala sa Carabao Island eh. Doon siya pinapaikot. Para kung sakaling bumagsak man siya, hindi siya wasak. Nasa ilalim siya ng tubig. Bigla-bigla. Ako po, matagal din ako naging tour guide eh. Kaya sanay ako sa biyahe. Kahit ano pang biyahe yan. Kaya pala, marami kang narating. Kahit ano pang biyahe kasi mayroong panahon na kailangan mo sumakay ng tren. Yan. Kailangan mo sumakay ng meron ako nasakyan nun sa Italy, yung trambia. Nung araw may trambia pa eh. Naabutan ko yun pero hindi sa Pilipinas. Sa ibang bansa na yun. Meron pang ibang sasakyan ng funiculare sa gilid ng bundok pataas pa ganon. Yun funiculare naman ang tawag nila doon. Maraming sasakyan pero may mga tao na wala pang karanasan na sumakay na eroplano. Kala mo may eroplano lahat nakasakay na eroplano, hindi. Tapos maraming yung language barrier. Hindi natin maiiwasan yun eh. Kaya pagpunta mo sa isang bayan, kailangan armado ka ng salita. No ka ring Jack Pering, kailangan alam mo yun. Para hindi ka mapagbili. Oo, hindi mapagbili kasi noon pumasok ko sa Rome, yung dahil nagtitipid ako, ginawa kong suman yung mga damit ko. Aba, nagagalit yung immigration officer. Bakit daw ganun ang pagkakabalot ng damit ko? O hindi ako drug dealer, sabi kong ganun. Ayun, ang aawitin ko naman ay isang awitin ni Jaime Salazar, Sa Pangandoy Lang. Pangandoy lang kitang duha naghinigugmay, isaw ang tangduha ang daw langit nun nga kalipay. Sa pangandoy lang ikatugan ko kanimo ang gihigugma ka ug walay lain pa inday. Hinaut pa matuman ng mga damgo ko, matuman ng mga pangandoy ko, iampo ko nga dunggon mo. Anak ka sa akong kiliran, sapnayon ka o dili kay pangandoy lang. Sa pangandoy lang nakita kong mihilak ka ug sa mga bukton ko ang kagulanan mo mahanaw. Hinaut pa matuman ng mga
Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Pinangungunahan ng Department of Health, sinusunod ng PEMAT ang pinakamataas na pamantayan ng World Health Organization. Katunayan, ginawa na sila ng prestigyosong WHO Emergency Medical Team Badge, isang patunay ng kanilang dedikasyon sa klinikal na pangangalaga, logistics at sanitation. Ang PEMAT ay binubuo ng mga elite teams mula sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Nitong 2023, ipinakita nila ang kanilang tibay at malasakit nang tumugon sila sa 7.8 magnitude na lindol sa Turkey, kung saan mahigit 1,000 pasyente ang natulungan. Kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga karatig bayan ng Subic Bay Freeport Zone upang lalong mapaigting ang paglago ng ekonomiya sa mga ito at maging aktibong bahagi tungo sa pagkamit ng ating bagong Pilipinas. Sa panahon po ng ating Presidente BBM, nag-release po tayo ng 204.7 million pesos sa ating 8 contiguous municipalities. Kami po siyempre ay nagpapasalamat dahil ito po ay suportang na ipagkakaloob po niya sa SBMA. Kaya po tayo nakakapag-share din ng blessings sa iba nating komunidad. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naipasa ang isang mahalagang batas para sa Build Better More. Ito ang Republic Act No. 12066 o ang Create More Law. The signing of the Create More Act is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investments. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, we can now offer the most generous incentives package across ASEAN. Gawa nung pag-enact itong Create More sa administration ni President Marcos. So tayo na may pinaka-generous sa fiscal incentives. Kung sasabayan pa natin ito ng enhanced ease of doing business, which is yung din ang ginagawa ng PEZA sa pamamagitan ng mga economic zones. Diyama ko na in ASEAN, we can be number 2 when it comes to FDI attractions. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Lounge area, check. Restrooms at shower, check. Charging stations, check. Dining facilities at souvenir center at marami pang ibang pasilidad to enhance the overall tourism experience. Yan ang Tourist Rest Area o TRA na proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Tourism. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Barbero kung tawagin ang lahat, nagisuklay at kuntingan siyang hawak, at tulong sa paghanap ng tila. Sa umaga kung walang ginagawa, labaha at uling siyang inahasa, damahan kaya ang ititihaya, pangaliw sa magkapit paggawa. Suklay at kunting, tumataginting, Ahit po ba o Bonsilya? masahe pa. Lusyon at pulbos ang ibubuhos, pabango at pangpakintab ng bago. Suklay at kunting, tumataginting, Ahit po ba o Bonsilya? masahe pa. Lusyon at pulbos ang ibubuhos, pabango at pangpakintab ng bato. Ang piso ay tilubang mahirap, barbero kung tawagin ang lahat, naging suklay at muntingan siyang hawak, at tulong sa paghanap ng tila. Sa umaga kung walang ginagawa, labahan unting siyang inahasa, damahan kaya ititihaya, pangaliw sa magkapong paggawa. Suklay at kunting, tumataginting, Ahit po ba o Bonsilya? masahe pa. Lusyon at pulbos ang ibubuhos, pabango at pangpakintab ng bato. Lusyon at pulbos ang ibubuhos, pabango at pangpakintab ng bato. Alam mo Kuya Eddie, hindi na nila, yung mga barbero ngayon, hindi na nila alam yung Bonsilya eh. Ang sinasabi na nilang facial. Yun na yung Bonsilya eh. Oo, facial na ngayon ang tawag. Wala na eh. Nawala na sa gamit yung Bonsilya. Para rin sa taxi. Yung taxi, kung matatandang nagda-driver yan, alam nila yung Desilya at saka Dimano. Pag sinabing Dimano, pakanan. Pag sinabing Desilya, pakaliwa. Hindi na rin alam ng mga Ang driver, sabi ng driver, Sir, ano ho yung Desilya? Ewan ko, basta may silya lang. Sabi ko naman. Hindi na naiintindihan. Pag dati ang driver, ang singil sa iyo, alam na paano. Oo. Pagkabaguan mahal ang singil. Kahapon nag-jeep ako kasi coding kami. Ang siningil, 8 pesos. Alam ko, 13. 13 ang bayad eh. Senior ka. 8 lang ang siningil. Binali ko yung pera. Sabi ko, hindi 13. Sabi ko gano'n. Hindi, 11 ang kwan. 11. Oo. Minsan niya, 10 pa pag kinukuha eh. Kinukuha naman. Pero pagka ikaw nagpasukle, minsan iba 12 kinukuha, piso lang yung... Kaya lang, natatakot na akong mag-jeep. Hindi lang kasi rin. Kaya ko naman. Kaya lang, ang taas. Ang taas ng estribo. Ang hirap tumakit sa estribo, totoo lang. Uugot-ugot pa. Kaya pagbaba mo, mama, sandali lang. Hindi, kamukha natin. Ang nagko-commute naman talaga si Nick eh. Si Nick malapit lang dito yan eh. Kaya hindi niya problema yung jeep. Nako, nung bata ako Problema ng jeep, pagka pupunta sa Quiapo, bibili ng pyesa ng ventilador. Oo nga, no. Doon ako bumibili. Sa Soler. Doon sa Bangilista. Bangilista. Nandun lahat ng tindahan na yun. Nagkita kami doon sa Quiapo. Hindi, marami namamanata sa Nazareno eh. Kaya maraming tao dyan, lalo na pag Biyernes. Kapag merienda tuloy kami sa Jollibee. Nako, hindi mo ako mapapaano sa lugar na yan. Kasi naranasan ko dyan, ma-hold up ako. Nandyan lang sa tabi-tabi ang mga yan. Kaya, nakakatakot. At ang kabuuan ng Avenida Rizal, dyan ko nakita yung babae naka-high heel. The snatcher. Snatcher ng kwintas. Oo. Hindi mo na masabi ngayon eh. Kaya tayong mga kababayan natin, lalo na sa labas, mag-iingat-ingat tayo dahil kasi matalas ang mata ng mga yan. At pag peke yung nakuha nila sa'yo, alululun nila sa'yo yan.
Kaya delikado. Oo. Malapit na po tayo magtapos sa ating programa. Ang huling awitin natin ay si Pilimon. Si Pilimon. Kuya, Pilipino na, si Pilimon. Sige. Si Pilimon, na masul sa kadagatan, nakakuha, hugis ng tambasakan, ibaligyan, sa merkadong gubat, ang halin puros kurak, igurang ipanubat. Si Pilimon, na masul sa kadagatan, nakakuha, hugis ng tambasakan, ibaligyan, sa merkadong gubat, ang halin puros kurak, igurang ipanubat. Si Pilimon, na masul sa kadagatan, nakakuha, hugis ng tambasakan, ibaligyan, sa merkadong gubat, ang halin puros kurak, igura ipanubat. Ang halin puros kurak, igura ipanubat. Ipanuba? Ano kaya yung ipanuba? Ay, ano? Nick, anong ipanuba? Parang ano, isugba, no? Parang ano? Gyulos, alam yan. Tawag yun? Iihawin. Ipanuba. Iihawin na lang yan. Pero yung ano kasi isda eh. Isda. Isda yung tambasakan. Hindi, kasi yung ihaw sa Tagalog, sa Cebuano, katay. Ihaw. Kinakatay. Katay yun sa Tagalog, sa Cebuano. Pag sinabi niyang giihaw niya, ibig sabihin yun, kinatay niya yung manok o baboy. Ganon. At di ba nga yung langgam? Unang-unang yung unang-unang apa ko sa Maasin, Leyte. And then naglaba ko, nilagay ko doon sa sampayan, ganyan. Ang daming langgam. Pinagkakagat ako ng langgam. Ala, sinabi ko, ay langgam. Naglabasan ng mga tao, may mga dalang tirador. Hain ng langgam. Titiradorin yung langgam. yung langgam sa Cebuano, hantik. Sa ibang bahagi ng Leyte, hulmigas ang tawag nila. Sa iba, lalo na sa Badyang, sinasabi nila maligas. Ano langgam yung kinakain doon sa Ilocos? Hindi ko alam. Puti. Puti na langgam? Hindi ko alam Pagka naluto, puti. Ewan ko kung hirap yung konti sa langgam. Antik talaga. Yung antik naman sa Tagalog, malalaking langgam. Ang tatay ko, Cebu, hindi ko alam mga ngayon. Ayan, si Ber. Cebuano yung tatay. Hindi, ang maganda ito na. Ade, sabi ko, hay, manangkuan ang gubat, sabi nila. Gumanon yung mga tenga nila, yung mata nila. Gubat? Sabi yung gubat, gera. Kagulo-gulo sila. Tapos yung anong tawag doon? May mga Tagalog na kakatwa. Yung habol, di ba Tagalog? Habol, nagabulan. Yung habol sa Cebuano, kumot Kumot. Yung hayag, ganun, tingala.
Parang nagtitinda ng kulambo at isda tsaka kulambo. Maraming Sira. Pala sira, isda. Ay, sira. Yung sira, di ba? Isda yun, no? Isda, Sabi nga ng mga tao, nagbibiro-biro sila. Kayo nga eh, sabi nga nun eh. Yung itlog, pagdating ng Pampanga, naging ibon eh. Oo nga. Kasi yung ebon, di ba? Tagalog. Pagtawid ng tulay. Sa Kapampangan. Kapampangan yung ebon. Yung sira, di ba Pangasinan yan? Pangasinan siya. Oo. Yung lupa, daga. Ganun. Daga. Sa Cebuano, yung daga, ilaga. 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 Maraming salita akong natutunan kasi nung dumating ako dun sa Leyte, yung obispo ko na namatay na ngayon, si Bishop Vicente Atabiado, binigyan ako ng libro niyan. Cebuano, Waray. Waray, hindi ako masyado natuto eh. Cebuano, Waray, Tagalog. Meron pang Kapampangan, hindi ako masyado naging interesado dun eh. At talagang nag-focus ako doon sa Cebuano. Kasi noon, ang balak, magmi-mission kami sa loob ng Cebuano-speaking provinces. Kagaya ng yung mga yan. Anahawan, Inundayan, St. Bernard. Pag gano'n mo naman, Waray na yon. Pagbaba mo ng Ormoc sa bayan ni Kuya Richard Gomez, baba mo nun, na yon? Waray. Waray, dili tatakas. Si Laurel naman, Olongo. Yung Ilonggo pala. Iba pa rin yun. Iba. Oo. Kuha na yun. Kwalta sa amon, ginapeko. Kuha na yun. Laurel. Oo nga eh. Ano sabi ni nung Cebuano? Si Laurel. Nung Ilonggo. Ilonggo ka Laurel. Paano mo nalaman? Ba't alam mo? Nabati ka? Sabing gano'n eh. Sabi ko may punto ka. Oo nga eh. Sa buong Pilipinas, mga ilang kayang lingwahe ang... Ang nakalista sa natin, lalo na sa turismo, 83. 83 ang linggo. 83. Iba't iba. Kasi dito lang sa Luzon, akala mo Tagalog lang. Hindi. Batanggenyo ay iba rin ang salita Oo, pag nagaring-ring kayo dyan. Ang Kapampangan naman isa lang eh. Tapos yung Cebuano, yung Pangasinense at saka Ilocano magkahawig. Oo. Nanay ni Parimber, Pangasinan. Ay, nanay mo Pangasinan. Paano sila nakita ng tatay mo? Layo. Panahon ng hapon ng araw. Panahon ng hapon. Parang ganoon din sa tatay ko Ang tatay ko naman, Manilenyo, napunta rin siya doon sa Baguio. Ilocano salita to. Ilocano. Magpaalam ka na, Kuya Di. Merong konti pa eh. Hanggang sa Sabado pong muli, inuubo. Makinig po uli kaya. Ikaw, Piping? Sana po magkarinigan muli tayo sa susunod na programa ng Undiman at Iba Pa. Ayun, Tagalog yun. Magkaringan po tayo. Ito kasi si Piping, purong Tagalog to eh. Si Ber. Hanggang sa muli pong pakikinig na Undiman at Iba Pa. Di pa tayo tapos, meron pa tayong oras. Ikaw, di mo tinawag yung yung son mo. Your son. Si Tupir. Nak, pinabati ka ni Kuya Tony mo eh. Ominito, sawag nila. Ohio, sa gabi? Kumbawa, tama ba? Kumbawa, konnichiwa. Hindi ko masyado. Konnichi, parang hapon eh. Yung kumbawa, gabi yata yun eh. Yung umaga, Ohio. Ohio, ganun. Nakbatiin mo na lang yung mga teacher mo, taka yung mga kasama mo dyan. At saka yung mga nanonood sa atin sa live streaming natin, kayo po inanayahan namin na sumulat o mag-comment o magbigay kayo ng request ninyo o magpa-shoutout kayo. Hindi kayo pasyal kayo rito. Kanta. O pasyal kayo mismo dito sa Pagka nandito na, di papakantahin natin. Tama. Hindi, pinipage ko sila Ate Lusing. Kailan pupunta dito sila Ate Lusing? Ay, si Parimber, ikaw na. Lagi ko ka-text ni Parimber si Lusing eh. Itatanong ko.
Tanong mo. Oo. Kasi si La Flor. Flor Santos. Si Au Alegada. Hindi alis si Ate Flor, hindi kasama si Carlos Singh. Oo nga eh. Kaya pag hinod kasi si Ining Cruz pala. Si Ining. Magkakasama, no? Kasama sila. Magkakasama. Hindi ko pa nakakausap si Mike Hanopol eh. Para kumanta dito eh. Lord Chabet, no? Lord Santos? Lord Santos? Si Mike Hanopol. Si Mike. Mike Hanopol? Makanta pa rin yung yan nanay ni Lacan. Si Lord de Vera ba? Lord. Si Lord. Lord de Vera. Marami naman talagang mga awit. Kaya lang, iba-iba yung mga ginagawa nila. Kamukha dito si Rafael Centinera, masariling programa sa DCRH. Kasama namin sa Tita M's Magazine. Ayan, si Ber pala. I-promote mo yung programa niyo. Ber. Yung programa namin, madali araw. Alas 2 hanggang alas 4 dyan sa DCRH. Tita M's. Tita M's Magazine. Pag may time kayo, dito si Ber eh. Baka doon na makinig. Hindi, meron kaming programa din sa, sa ABS-CBN. Pero ibang tema, hindi ko makakanta. Mga paranormal. Parang normal, parang sinik. Parang normal. Ang mabuhay naman sa YouTube naman. Oo, gano'n. Sa Plaka, kayo pala, no? Plaka. Kayo, no? Mabuhay Singers, Harana ng Puso. Harana ng Puso. Pero every month naman kayo. Once a month ang play. Once a month. Pero lingguhan yung Harana. Lingguhan yung Harana ng Puso? Ang taping. Yung plaka. Hindi, tuwing Sabado. Yung Sabado rin. Baka linggo sila manood. O Sabado! Sabado kayo eh. Maming gabi, meron. Yan. Bakit? Hindi ba gabi? Bakit mamaya pa? Magwawakas na nga tayo. Mag-alas 7 na eh. At kayo po ay iniimbitahan namin na sa ating YouTube channel, Tony Sue Vega. Kung pupunahin po ninyo, tuwing Sabado, nag-upload tayo dyan ng Kundiman at iba pa. Kaya yung napanood ninyo sa live streaming, mapapanood rin ninyo sa YouTube channel namin. Ayun. Kung hindi man mamasamain ng ating mga tagapanood, tagapakinig, kasi ang dami natin sinashoutout eh. Ulitin natin shoutout natin dito. Nagpapa-shoutout sila, pero hindi naman nagko-comment. Si Josephine Katindig, ayun, taga Malolos. Taga Malolos, Bulacan to eh. Tapos itong mga tagahanga natin daw. Mga tagahanga naman talaga sila. Itong sila, dami rin nila, hindi lang natin matukoy kung sino-sino eh. Isa-isahin natin sila, Ellen Mariano. Yan, taga Bulacan din yan. Si Ate Bioli Yap. Itong si, taga Saudi. Yan sila Raj Shambatla, Simply Bas. Siyempre, misis ko, si Cheche Ayuste. Si Ben Blones, kaibigan mo, kaya diba? Si Romel Alarcon na nasa RP2 ba siya? RP2? Yung sports anchor natin sa kabila. Tapos sila Sam Reyes, yan. Si Rona Esperanza, si Maru Rosero, ayun, naghihintay. At winawakasan na po namin hanggang Sabado, ang Kundiman at iba pa. Radyo Pilipinas Magazine 1278. Radyo Pilipinas.